Dito tayo sa pangalan ni Michelle Ranyada Argete. Argete o Argete. Magandang gabi, Brother Johnson, Brother Gomer. Pakipaliwanag po ang Apokalipsis 7. Apat na anghel. Iba po ba ang tatlong anghel sa Apokalipsis 14:6? At may bilang na po na maliligtas o matatakan ang 144,000. Yan po ba talaga ang maliligtas? Salamat. Yung tanong niya, Brother Gomer, iba ba itong apat na anghel do sa tatlong anghel sa Apokalipsis 14? Ayan. So, kung titingnan natin kasi, yung pong Revelation chapter 7, maiksiing sagot na lang ito. Revelation 7. At pagkatapos nito'y nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa, na pinipigil ang apat na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. So ito yung anghel na tinutukoy niya, Brother Gomer, kung pareho ba yan sa three angels. Sa doon po sa topic natin sa 144,000, ay ito po ay tumutukoy, mga kapatid, sa talagang mga anghel na binigyan ng karapatan na pigilin yung apat na hangin. Ibig sabihin po ito yung distraction. Yung hangin po kasi ay judgment or destruction. Pag binitawan yan, yun, katapusan na ng mundo. So hindi mo na yan binibitawan hanggang hindi mo na matapos yung pagtatatak. Take note, mga kapatid, ito po ay mga pangyayari sa mga aatbutan ng tribulation, ng kabagabagan, at sa mga taong daratnan ng buhay ng ating Panginoon. So, tatatakan po sila sa noo bilang protection. At the same time, ito yung tinatawag nating latter rain, na pagka natanggap nila yan, ay mangyayari po yung loud cry, yung malawakang pangangaral. Yung pong huling malakas na sigaw, ito yung loud cry, pangangaral na pangmalawakan doon sa mga nakatanggap ng silyo na yan. So, yan po yung tatak na yan. At ang natatakan ay 144,000. Symbolical po yan. Symbolic number po yan. Sapagat ang 144,000 ay suma total ng 12 times 12,000. Ang 12 times 12, bakit may 1,000? 12 times 12, dapat 12 times 12 lang. Pero bakit may 1,000? Kasi yung 1,000, yung libo sa angka ni Israel, yan po ay nagre-represent po sa mga pinapadala po nila bawat lipi. Ay nagpapadala sila ng mga mandirigma na nagre-represent sa bawat lipi. Kaya nga, nagiging merong literal na 144,000 kasi sa bawat lipi ay magpapadala ng 1,000, 1,000 na mga mandirigma. Yun. Nandun po yun sa aking topic. Nandun po yun sa aking topic dun sa 144,000. So, 12 times 12, ang 12 ay perfect number. Na ibig sabihin yan ay itong mga taong tinatakan nito ay mga perfect sa magitan ng dugo ni Kristo. Sila po yung mga nilinis at talagang pinaputi sa magitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung bilang ng mga natatakan, yan po yung mga aabutang buhay ng Panginoon. Sisilyuhan sila para mabigyan po sila ng protection. Yung pong nasa chapter 14 ng Revelation, yan po ay symbolical na angel na nagre-represent po yan sa messenger o mga mensahero na magdadala ng walang hanggang mabuting balita sa mga tao. Kasi kung ililiteral natin yung nasa Revelation 14, ay kailan mangyayari yun na mayroong anghel na sisigaw dyan sa hangin, tapos ang sigaw niya ay dinig sa buong mundo. Ay, malabo mangyari yan, Brother Gomer. Tama yun, Brother Johnson. At doon sa tanong kasi ang tanong niya kasi dyan, yung bubang anghel, yung apat na anghel, ay iba. Tama po, iba po talaga siya. Kasi maaaring yung nandun sa 7, kung titingnan po natin doon, ay pinipigilan po nila eh. Actually, kung titingnan nyo po itong Apocalypse 7,
isang magandang balita ito, Brother Johnson, at makikita po natin diyan sa Revelation 7 verse 1. Kung titingnan niyo po yung mensahe diyan, napakaganda nito, Brother Johnson Kasi sabi diyan, pagkatapos nito ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa, na pinipigil ang apat na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa, dagat man o sa anumang punong kahoy. Yan. At ito ay pinipigil nila hanggang kailan? Verse 2. Sa talatang 2, nakita ko ang ibang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya ay sumigaw ng tinig na malakas na sa apat na anghel na pinagkaluubang ipahamak ang lupa at ang dagat. Verse 3, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo, ang mga alipin ng ating Diyos. Ano yung magandang balita dito, mga kapatid? Ang isang napagandang balita dito ay makikita po natin dito, mga kapatid, na ang ating Diyos na makapangyarihan ay kontrolado niya po ang lahat ng mga bagay. At dito ipinapakita lamang ni Juan sa kanyang vision na itong mga anghel na pinagkaloobang ipahamak ang lupa. Kasi ang lupang ito talaga ay nakalaan sa pagkapahamak ito Kaya lang, hindi pinapayagan ng Diyos na itong kapahamakan na darating sa lupang ito ay mangyari hanggang yung mga alipin ng Diyos ay matatakan sa kanilang loob. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, masecure yung kalagayan ng bayan ng Diyos. Kapag sinabi kasing tatakan, ito yung pag-aangkin ng Diyos Pag tinatakan ka ng Diyos, ibig sabihin ikaw ay inaangkin niya na ikaw ay sa Kanya. Kaya nga, ang ibig sabihin, bago payagan na ipahamak itong sanlibutang ito yung mga matitindi sigurong anumang kapahamakan yan, ay nakakatiyak tayo na yung mga alipin ng Diyos ay secured. Ibig sabihin, natatakan na sila, Brother Johnson. So, yan po yung masasabi po natin dyan. Kaya, maaaring yan ay literal na anghel na talagang pinipigil, sila yung pinagkalooban na ipahamak. Ibig sabihin, ano kaya ang ibig sabihin nito? Sila ba ang magpapahamak or maaaring yung kalaban ng Diyos? Pinipigil nila yung kalaban ng Diyos para ipahamak ang mundo hanggang matatakan yung bayan ng Diyos, Brother Johnson. So, yan yung isang sinasabi doon sa aklat na Ranko Stepanovic. Ngayon, katulad doon sa 14 naman, ay iba naman po ito dahil ito naman pangangaral naman ang pinag-uusapan dito na ang sinisimboluhan naman nito ay yung bayan ng Diyos na mangangaral sa buong sanlibutan, Brother Johnson. Okay.